Naalala nyo yung isang vlog ko na pumunta kami ng Antipolo ni Cheryl, tapos nawalan kami ng preno during palusong, tapos yung nasagi kami ng bus. Doon din yun, same day, same reason kung bakit kami nagkaganon. Ayan, nawalan ng preno yung motor natin, ADB 160 sa palusong. Lately may nakita akong post about sa ADB na na-aksidente din. Hindi ko alam kung kagrupo namin sa ADB 160 Nation. Yung sa area na Mabato. Sorry Germs, hindi ko na nakuha yung complete detail kasi hindi ko na masyadong binasa or hindi ko na masyadong tiningnan. Ayoko masyadong magbabad sa mga ganun. Basta ang context niya, dun sa part na pinuntahan nila, Mabato, tapos palusong. And then nahulog sila dun sa, hindi ko alam kung sobrang lalim na bangin or mababaw lang. Tapos hindi ko rin alam kung minor injury or fatal. So hindi ko na masyado nakuha yung details. Pero ang point natin ngayong umaga ay sana maging aware tayo sa motor natin, sa kakayahan ng motor natin. Mapaanong motor man yan, mapa ADB man yan, NMAX, Aerox, PCX, basta kahit anong motor. Sa mga lugar na mga binabiyahe natin, minsan kahit patag, may makikita tayong mga signages na malalaki yan. Check your brakes, mga ganyan. Sa mga expressway, yan, lagi natin makikita yan. Check your brakes kasi yung tipong nawiwili tayo dun sa biyahe natin kasi sobrang diretso, sobrang luwag, hindi natin masyadong napapansin na yung brakes natin. So kaya meron tayong mga signages na malalaki na pinapaalalahanan tayo kapag tumatakbo tayo sa speed na parang nabababad na tayo. Nakalagay dyan, check your brakes, slow down, yung mga ganun, para malaman natin kung meron pa tayong preno or gumagana pa yung preno natin. So in my case kasi, syempre palusong yun, lagi kong chine-check yung preno ko. Kaya nga lang talaga uminit or dumulas. Uminit yung rotor, so ang effect nun, dudulas na lang yung brake pads natin kasi mawawala na siya ng friction. Ganun yung nangyari. Ngayon dito naman sa case nitong ADB 160 din na na-aksidente dito sa isang lugar. Mabato yung area. Tapos talagang hindi ko alam kung matulin or mabagal yung takbo nila. Pero talagang malaki yung damage dun sa motor, pati dun sa tao siguro. Sorry, hindi ko na masyado nakuha talaga yung full detail ng post na yun. Nadaanan ko lang siya tapos binasa ko konti. Ayun na yun. Ngayon ako naman bilang isang survivor sa ganong sitwasyon, masasabi ko na survivor tayo kasi di tayo natuluyan dun sa part na yun. Kasi delikado talaga, delikado yung palusong, delikado yung motor na walang preno. Especially iniisip natin may preno yung motor natin, tapos kampante tayo sa motor natin. So once nagagamitin na natin yung brake, hindi na siya gumagana. Ang mangyayari talaga nito, aksidente talaga ang aabutin natin. Buti kung aksidente at damages lang sa motor natin ang makukuha natin. Ang pinakamasama nito ay kung mauutas tayo, mamamatay tayo sa kalsada. So wag naman sanang ganun. So ngayon, second time nangyari ulit sa akin nang umakyat kami ng DRT. Nag-post din ako ulit doon. May mga lusong din kasi doon sa DRT. May mga lusong na part, may mga ahon. Ganun ulit, nangyari ulit sa atin. Nasunog ulit yung rotor natin, nangitim ulit or nagkulay bluish. Pero that time, isang rotor na lang yung naapektuhan, yung likod na lang. Ito na yung ginagamit ko sa lusong, pitik-pitik lang, tapos yung front brake natin, ito na yung pang emergency natin. Okay, so meron na tayong safety precaution, meron na tayong emergency brake dito, gagamitin natin. Meron na tayong emergency brake dito, nagagamitin natin during emergency kung kailangan natin ng full stop or biglaan. Tapos ito naman yung pangalalay natin pababa. So makatagpo man tayo ng mga lusong na mahaba, alam na natin kung ano yung gagawin natin. Update ko nga pala kayo, since nun sa pangalawang encounter natin na nasunog ulit yung rotor natin, hindi pa rin tayo nagpapalit ng brake pad. Ay nako, sabi ko magpapalit na ako ng brake pad, hindi pa rin ako nakapagpalit. Pero siguro sa susunod na biyahe ko, susunod na long drive natin, magpapalit na tayo ng brake pads natin. Lalo na kung hindi natin alam yung area o yung lugar na pupuntahan natin, kailangan na natin makasiguro. Ngayon, kung magpapalit man ako ng brake pad na stock, yung original na Honda,
Tapos ganun pa rin ang mangyayari. Baka magpalit din tayo ng rotor disc natin kasi dinada na lang baka naapektuhan na rin yung disc natin. Kasi ilang beses na siyang nasunog, ilang beses na siyang nangitim or nagkulay bluish. So ayan, sa mga nagmumotor kagaya ko, kahit anong motor ang gamit nyo, kung disc brake man ang gamit ninyo or brake shoe sa likod, ang payo ko sa inyo, magtira tayo lagi ng pang emergency brake natin sa mga lusong na daan. Kasi importante na meron tayong pang emergency. Once na kailanganin natin ng brakes natin, kailangan natin yan. Kahit naman siguro sa mga sasakyan, mga kotse, kapag lagi nakababad yung brakes natin, mag-iinit din yung mga rotor nun eh. Kasi yung friction niya hindi niya nakokompleto, dumudulas lang. Tsaka syempre, huwag nyong kakalimutan na i-check lagi yung brake nyo sa biyahe. During biyahe kasi, naano tayo eh, parang kumpiyansa tayo sa motor natin, kumpiyansa tayo sa ginagamit natin. Pero iba pa rin yung chine-check natin yung preno natin. Kasi sobrang importante nun. Sobrang importante ng pag-check ng preno, especially sa mga lusong. Kapag pababa, ibaba nyo lang yung takbo nyo sa 20 or 25. I-monitor nyo yun 20 or 25. Kapag lumalagpas na kayo doon, yun na yung time na mag-ano na kayo, mag-extra cautious na kayo. Kasi ibig sabihin niya, nagsisimula ng uminit yung rotor tsaka yung brake pad. So kaya hindi na siya talaga kumakapit ng todo. Pag napansin nyo na ganon, pwede na kayong huminto, pa-cool down nyo muna yung rotor disc ninyo, pa-cool down nyo muna yung brake system ninyo. Tapos after 5 minutes, cool down, 10 minutes. After nun, lusong na ulit. Yung iba na papanood ko, binubuhusan nila ng tubig yung rotor nila. Hindi naman ako eksperto sa bakal, tsaka sa tawag nito, heat treatment ng mga bakal. Alam nyo kasi, yung bakal, kapag uminit siya, nag-iiba yung size niyan. Lumalambot siya, nag-iiba yung size. Pag binuhusan natin siya ng tubig na malamig, yung bakal hindi na siya babalik dun sa original form niya. Kahit sobrang liit lang ng pagbabago, may magbabago dyan. Kasi hindi na natural yung pag-cool down niya. Kaya ako, ang ginagawa ko, pinapalamig ko na lang ng kusa. Hindi na ako gumagamit ng tubig kasi magkakaroon pa ng side effect yan dun sa rotor disc natin. Okay na yung okay na yung natural cool down lang, para bumalik pa rin yung original form ng bakal natin. Yung iba naman sa mga lusong, yung iba na nagko-comment sa video natin, sabi nila gumamit daw ako ng engine brake kapag lusong. Pag engine brake daw tayo. Ngayon sinubukan ko naman yon, sinubukan ko mag engine brake dito sa scooter. Ang scooter kasi sobrang minimal lang ng engine brake. Mararamdaman mo ang engine brake ng scooter sa mga patag na area. Ngayon ito, ipapakita ko sa inyo yung engine brake ng motor natin sa patag. Kasi iba ang manual na motor sa scooter or sa automatic transmission. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Hindi natin pwedeng sabihin na ganun. Magkaiba ng application ng engine brake ang scooter, tapos ang manual or ang automatic transmission sa manual. Magkaiba yan. Itong motor ko, ito specific sa motor ko. Nag-engine brake to, patag. Ayan nakikita nyo. Pero actually hindi talaga siya engine brake. Yung transmission niya bumabalik sa dati. Ayan, nakaka-80 na ako, 80. Diba? Matagal siya bago bumaba. Kaya hindi ko pa rin siya mako-consider na engine brake kasi matagal bumaba malayo. Ngayon sa lusong kasi parang nag-neutral type yung motor natin. Parang neutral type nga lang. Pag nakalusong tayo, dire-diretso na rin yung motor natin. Kasi wala naman pumipigil dun sa likod. Wala naman pumipigil. Sa unahan, wala din pumipigil. So yung sinasabi nila na engine brake sa scooter or sa automatic transmission, hindi ko masyado ma-apply. Kasi hindi ko maramdaman Hindi ko maramdaman na nag-engine brake ako. Kasi ito, kaya bumababa yung odo natin kasi hindi na tayo nag-a-apply ng gas. Although hindi ako gumagamit ng preno, hindi na rin ako nag-a-apply ng gas. Tapos yung spring ng transmission natin, bumabalik na siya sa dati. Pero susubukan ko pa rin aralin yung sinasabi nila na engine brake sa scooter. Titingnan ko, especially dito sa ADB 160. Titingnan natin yung sinasabi nila na engine brake, kung applicable ba talaga dito sa scooter natin. Kasi hindi naman masama na pag-aralan or tingnan
kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Pero ang pinaka the best talaga na gawin natin sa mga lusong, balik tayo dun sa kwento natin kanina, ay yung paggamit ng alalay na preno. Tapos syempre yung throttle control natin, wag nating waswasin yung lusong. Wag nating wawaswasin yung lusong. Kailangan natin ng tamang control sa throttle, tamang paggamit ng speed natin sa mga lusong na daan. Kasi ano tayo safety yung iniisip natin pag palusong. Huwag na natin isipin yung ibang bagay. So isipin natin makababa tayo ng lugar, makababa tayo ng bundok ng maayos. So ayun lang sa araw na to. Sana maging safe ang lahat ng mga katropa natin dyan. Sana maging safe yung mga motorista natin sa mga biyahe nila. Sobrang traffic dito sa Plado. Ito yung umaga, pambihira. Okay, hanggang dito na lang muna tayo. Sana maging safe kayo lahat. Ingat-ingat kayo sa biyahe. Jeff Rocks out.